Salamat sa mapagpalaan at pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ano ang kahulugan ng Lord and Savior. Yan po ang ating pag-aaral ay tungkol sa 2 Peter chapter 1 verse 11. At buksan po natin ang ating puso't isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sinasabi dito na, for in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Or sa Tagalog, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Teaching number 1, it is incarnational, not merely intellectual. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi lang basta kaalaman o ideya na ipapasa sa isipan ng ilang. Sa itong buhay na katotohanan na naranasan at isinasabuhay, tulad ng Panginoong Hesus na nagkatawang tao upang makapiling tayo, ang pagbabahagi ng mabuting balita ay nangangailangan ng aktwal na presensya, pakikibahagi sa buhay ng iba at malasakit. Hindi sapat na alam lang natin ang gospel, kailangan ito ay makita sa ating ugali, kilos at relasyon sa iba. Teaching number 2, it is earthward, not merely heavenward. Ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa langit, kundi tungkol din sa pagbabagong lala ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pinapakita nito na may saysay ang ating buhay sa kasalukuyan. Ang ebanghelyo ay naglalayong baguhin ng lipunan, ang pamilya, ang trabaho at ang lahat ng aspeto ng ating pamumuhay ngayon, hindi lamang ang ating hinaharap sa langit. Teaching number 3, it is about Lordship, not merely about salvation. Bagamat halaga ang kaligtasan, hindi ito ang luna ng lahat. Ang layunin ng Ebanghelyo ay hindi lang mailigtas tayo, kundi upang makilala natin si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay. Siya ang may kapangyarihan at karapatan sa ating mga desisyon, direksyon at layunin. Ibig sabihin ang pagsunod kay Kristo ay hindi optional, kundi sentro ng ating pananampalataya. Application number 1, live worthy of the gospel of Christ. Dahil alam natin na ang kalagahan ng gospel, tayo tinatawag na mamuhay ayon dito. Ibig sabihin, maging mabuting halimbawa tayo sa ating pamumuhay. Pagpakumbaba, matuwid at mapagmahal. Pinapakita sa iba kung paano talaga ang isang taong sumusunod kay Kristo. Application number 2, share the earthward gospel of the kingdom. Hindi lang natin sinasabi na maging talak kayo sa langit, kundi pinapakita natin kung paano ang pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ni Kristo ay may epekto sa lipunan. Tinutulungan natin ang iba na makita na ang ebanghelyo ay may solusyon sa kahirapan, kawalan ng katarungan, pagkakawatak-watak ng pamilya at iba pa. Application number 3, evangelize all areas of life under the Lordship of Christ. Hindi lang ito para sa simbahan, ang ebanghelyo ay para sa pamilya, para ng negosyo, pamahalaan at kultura. Tayo tinatawag na maging inaw at asin saan man tayo naroroon. Dala ang pamumuno ni Kristo sa bawat bahagi ng ating mundo. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.